Tinatrabaho mo ba yung pangarap mo pero wala kang nakukuhang suporta ng mga kamag-anak mo, ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo, kakilala, kaklase? Itong video na to makakatulong sa iyo to at meron akong ipaparealize sa iyo. Okay? So, alam niyo ba na meron kasi ako nabasa sa Biblia, ang ating Panginoong Jesus, nakatira siya sa Nazaret. Okay? So doon siya nagsimula na ikalat yung mga mabubuting balita ng Diyos o yung mga pangaral, no? So doon siya nagsimula. Ngayon, hindi siya tumigil doon. Kasi doon sa lugar ng Nazaret, wala siyang nakukuhang suporta. Kaya ang ginawa ni Panginoong Jesus, lumabas siya sa Nazaret at pumunta sa iba't ibang lugar, katulad ng Galilea. Alam niyo ba na ang Panginoong Jesus ay nagkaroon ng maraming followers sa Galilea at hindi sa Nazaret? Okay? So, yun, bibigyan kita ng information. Ganon ang istorya ni Panginoong Jesus. Yun yung nababasa ko sa Biblia. And na-realize ko na hindi mo talaga kayang i-please lahat ng tao na nasa paligid mo. Alam niyo kung bakit ang mga taga-Nazaret ay hindi sinusuportahan si Jesus o hindi naniniwala sa kanya, sa lahat ng pangaral niya? Alam niyo kung bakit? Kasi alam ng mga taga-Nazaret na si Jesus ay anak ng isang karpintero. So doon pa lang hinusgahan agad si Jesus. Kahit na maganda yung intention niya, kahit na nakakapagbigay siya ng value sa mga tao at nangangaral siya, hindi pa rin siya pinaniniwalaan o walang sumusunod sa kanya. Pero bakit sa mga iba't ibang lugar katulad ng Galilea ay pina-follow siya? It's because hindi alam ng taga-Galilea yung nakaraan ni Jesus o yung story ng buhay ni Jesus. Ang tinitingnan ng mga taga-Galilea ay yung kung ano yung naibibigay ni Jesus sa kanila, which is magandang balita, pinapangaralan sila at natututo sila. So doon nagsimula yung maraming followers ni Jesus. Kaya ko to ginawa tong video na to para kung ikaw ay may ginagawang tinatrabaho mo yung pangarap mo pero wala kang nakukuhang suporta mula sa pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kaklase mo o lahat ng mga taong nakakakilala sa'yo, wag na wag kang mawawalan ng pag-asa. Kasi po, it's a human nature. Gaya nga na nabanggit ko kanina, panahon pa ni Kristo, ni Jesus, ganun na po talaga ang mga ugali ng mga tao. Normal po yan. Kung na-encounter niyo yung mga ganyan, huwag kang panghihinaan ng loob. Kaya kung nga binabahagi yan sa'yo, is para ma-realize mo, which is yun din ang na-realize ko nung nabasa ko yung Biblia na nung panahon pa pala ni Jesus ay ganun na pala ang mga tao. So kung ngayon tinatrabaho mo talaga yung pangarap mo, ituloy mo yan. Marami talaga sa'yo. Kung meron kang ginagawa na kakaiba kumpara sa ibang tao, talagang pupukaw ka talaga ng atensyon. Marami sa kanila na tahimik lang, nakatingin lang sa'yo. Yung iba, aabangan ka nila lang na hindi ka magtagumpay sa ginagawa mo. Yung iba naman, susuportahan ka. Doon mo nga makikita kung sino yung totoong kaibigan mo eh. Simulan mo magnegosyo, magsimula ka na gumawa na hindi mo ginagawa pa dati, o yung mga bagay na hindi ginagawa ng karamihan ng tao. Doon mo malalaman kung sino yung mga totoong kaibigan mo. Halimbawa, nagsimula ka na magnegosyo, inalok mo yung service o yung product na meron ka, at
Nakita nila yung post mo pero hindi sila nag-react, hindi sila nag-share, hindi sila nag-comment, o hindi sila bumili ng produkto mo. Doon mo malalaman kung sino yung susuporta sa'yo. O kung kumakanta ka, nagbablog ka, hanggang tingin lang sila. Pero hindi ka nila susuportahan. Wag na wag kang magtatampo, wag na wag kang sasama ang loob. Normal po yun. It's a human nature. Hanapin mo lang yung mga taong makaka-appreciate sa'yo. Hanapin mo yung mga taong susuportahan ka kahit hindi ka kilala. Mas masarap nga sa pakiramdam yung you keep in touch, or you keep yung tinamaan mo yung puso nila, yung mga taong hindi ka naman kilala pero tinamaan mo yung puso mo. Para sa akin, mas malakas ang impact nun. So, yun yung gusto kong iparating dito sa video na to, na kahit nga si Panginoong Jesus ay nakaramdam din ng hindi pagsuporta sa kanya ng mga kababayan niya. Nakakuha pa siya ng suporta sa ibang lugar, at mas marami pa yung mga followers niya kumpara dun sa mga lugar na kung saan siya nakatira. So, gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin, at alam mo na diyan ka masaya. Tandaan mo, wag mo nang hintayin pa na suportahan ka ng pamilya mo, na suportahan ka ng kamag-anak mo, na suportahan ka ng kaibigan mo, na suportahan ka ng mga classmate mo. Dahil hindi ka nila maiintindihan. Kasi tinitingnan nila yung nakaraan mo. Hindi nila tinitingnan yung present at yung future na nakikita mo. So ituloy mo lang. Sigurado ako dyan, magpatuloy ka lang, consistent ka lang sa ginagawa mo. Marami ka pa ring tao na may inspire. Marami ka pa ring tao na may entertain. Pakita mo kung ano yung talent mo, kung ano yung gusto mong gawin, yung passion mo, gawin mo. Huwag mong iintindihin yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin. Okay? So I hope na makatulong sa'yo tong video na to, and talagang ganun talaga ang nature ng tao. Okay? So huwag kang mawawala ng pag-asa, ituloy mo lang. Sabay nating tuparin o aksyonan kung ano man yung pangarap natin sa buhay. Okay? So hanggang dito na lang. Maraming salamat, and God bless po sa atin lahat.